Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa unang aralin sa asignaturang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa aralin 1, pagbasa. Bago tayo magsimula, mayroon akong isang katanungan. Bakit ka nagbabasa? Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Bukod sa mga sinagot nyo, narito pa ang ilang tamang kasagutan. Una, makasagap ng balita. Ikalawa, upang malibang. Ikatlo, upang matuto ng iba't ibang kaalaman. Ngayon, dako na tayo sa ating aralin. Pagbasa. Ayon kay Anderson et al. 1985, ang pagbasa ay isang proseso ng pagbuo ng kahulugan mula sa mga nakasulat na teksto. Halimbawa na lamang ang tekstong nasa larawan. Para mabasa ito, kailangan natin ng paningin para makita, gayon din ang bibig para mabigkas. Pero para kina Anderson et al. 1985, para daw masabi na tayo ay nagbabasa, kailangan ginagamit natin ang ating mata para makita, bibig para mabigkas, at isip para maunawaan kung ano yung binabasa natin. Muli, para kina Anderson, kapag nagbabasa, kailangan ng mata para makita, bibig para mabigkas, at gayon din ng isip para maunawaan. Halina't sabay-sabay nating basahin ang nasa kaliwang bahagi, ang kartero. Ang kartero, masipag si Mang Boni. Isa siyang kartero. Nagdadala siya ng mga sulat, nagpupunta siya sa bahay-bahay at laging pagod si Mang Boni. Ngunit masaya pa rin. Ngayon, balikan natin yung binigay na kahulugan ng pagbasa ni Anderson. Tignan natin kung nagawa natin. Una, gumamit ng mata para makita. Nagawa natin. Ikalawa, gumamit ng bibig para mabigkas natin yung mga salita. Nagawa rin natin. Ikatlo, naunawaan ba natin? Paano natin i-check kung naunawaan ba natin? Machi-check natin na naunawaan natin ng isang binasa nating teksto kung kaya natin itong sabihin muli gamit lamang yung sarili nating mga salita. Sa bahaging ito, subukan natin kung maisasalaysay ulit natin gamit lamang ang ating mga sariling salita. Masipag daw si Mang Benny at siya ay isang kartero. Siya ay pumupunta sa iba't ibang bahay kung kaya't napapagod siya. Pero kahit na ganun kabigat yung trabaho niya, nananatili pa rin siyang masaya. Una, nabasa natin gamit ang paningin. Ikalawa, nabigkas natin gamit ang bibig. At naunawaan natin dahil naisalaysay natin gamit ang sarili nating mga salita. Para naman kay Alejo et al. 2005, ang pagbasa ay tumutukoy sa kognitibong proseso ng pag-unawa sa mensaheng nakasulat. Ito ay unang hakbang sa pagtatamo ng kaalaman. Halos katulad lang din ng sinabi ni Anderson na yung pagbasa, hindi mo lang to basta binabasa sa pamamagitan ng iyong mata, gayon din binibigkas sa pamamagitan ng iyong bibig. Ito ay dapat mong nauunawaan. Nauunawaan mo yung mensaheng gustong iparating nung binabasa mo. Basahin natin yung ikalawa. Ito ay unang hakbang sa pagtatamo ng kaalaman.
Kung kina Anderson et al. 1985, ang pagbasa ay dapat nakikita gamit ang mata, nabibigkas gamit ang bibig, gayon din nauunawaan. Para naman kina Alejo et al. 2005, ang pagbasa ay dapat nakikita gamit ang mata, ikalawa nabibigkas gamit ang bibig, at nauunawaan gamit ang isip, at panghuli, ito yung nadagdag, ito ay dumadagdag sa ating kaalaman. Ito yung unang hakbang para magkaroon ng bagong kaalaman. Halimbawa na lamang yung binasa natin kaninang ang kaltero. Okay, nabasa natin siya gamit ang mata, nabigkas gamit ang bibig, naunawaan gamit ang isip. Ngayon, paano natin napapatunayan na ito ay dumagdag sa kaalaman natin? Mapapatunayan natin ito sa pamamagitan na alam na natin na kapag kaltero, nagdadala ng mga sulat sa bahay. At mabigat ang ganitong trabaho kasi maraming pinupuntahang bahay. Mayroon bang katanungan? Kung mayroon, ilagay lamang sa comment section. Pero kung wala, dako na tayo sa susunod na slide. Sinasabi dito na ang pagbasa ay isa sa 4 na makrong kasanayan. Tandaan, kapag sinabi nating makrong kasanayan, ito ay malawak at medyo komplikado na kasanayan sa wika na ginagamit natin sa pang-araw-araw na komunikasyon. Ang 4 na ito ay makikita nyo dito rin sa slide. Una, pagsasalita, ikalawa, pagbasa, ikatlo, pagsulat, at pang-4, pakikinig. Para sa inyo, ano kaya yung tamang sequence o pagkakasunod-sunod nito base sa kung ano yung una nating natututuhan hanggang sa pinakahuli nating natututuhan? Maaari niyong ilagay sa comment section ng inyong kasagutan. Narito ang tamang pagkakasunod-sunod ng 4 na makrong kasanayan base sa kung ano yung una nating natututuhan hanggang sa pinakahuli nating natututuhan. Ang una ay ang pakikinig. Kung kaya't mapapansin natin sa mga bata, 'di ba? Kailangan yung bata na bagong panganak o kaya naman yung bata na buwan pa lamang ang edad, kailangan lagi silang nakaririnig ng nagsasalita para matuto silang magsalita. Sumunod na dito ang kakayahang magsalita. Ang ikatlo naman ay kakayahang magbasa at ang pang-4 ay kakayahang magsulat. Kung mapapansin, ang pagkakasunod-sunod ay input, output, at output. Sa una ay listening na kung saan kailangan natin ng input. After nito, magkakaroon ng output na kakayahan naman sa pagsasalita. Ikatlo, kailangan na ulit natin ng input at ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa at pang-4, output, mayroon na tayong kakayahang magsulat. Para bigyan kayo ng pasilip sa ating paksa ngayong araw, naghanda ako ng ilang mga larawan. Subuking pagsamasamahin ang piling larawan at ibigay ang isinasaad nitong salita. Maaari niyong ilagay sa comment section ng inyong kasagutan. Ikalawang larawan, ikatlong larawan, ika-4 na larawan, panlimang larawan. Kung naibigay ninyo ang 5 salitang isinasaad ng mga larawan, binabati ko kayo. Kayo ay tunay na mahusay. Ang isa sa mga paksang tatalakayin natin ngayong semestre ay tungkol sa mga uri ng teksto. Mayroong 6 na uri ng teksto, pero ngayong araw, isa lamang muna ang ating bibigyan ng pansin. Ang teksto ay mga salita na nakasulat o nakalimbag sa anumang babasahin na naglalaman ng iba't ibang impormasyon o kaalaman. Maaari ding maglaman ito ng mga saloobin o damdamin ng sumulat. Katulad ng binanggit ko kanina, mayroong 6 na uri ng teksto. Tekstong informatibo, tekstong deskriptibo, ikatlo, tekstong persuasive, ika-4, tekstong naratibo,
Panlima, tekstong argumentatibo. At pang-anim ay tekstong prosedural. Ngayong araw, ang bibigyan muna natin ng pansin ay ang unang teksto, tekstong informatibo. Tekstong informatibo, layunin itong magpaliwanag, magbigay ng mahalaga at tiyak na impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong na ano, kailan, saan, sino at paano. Tandaan na ang tekstong informatibo ay tinatawag din bilang tekstong expository. Sa pagbuo ng tekstong informatibo, kailangan ng sistematikong pagbubuo, paghahanay at pag-uugnay ng mga ideya upang magkaroon ng malinaw na ugnayan sa pagbabalangkas ng mga kaisipan, ideya, saloobin, katotohanan at mga impormasyon. Tandaan na kapag sinabi nating sistematikong proseso, dapat mayroong tamang pagkakasunod-sunod. Ibig sabihin, kung bubuo tayo ng isang tekstong informatibo, kailangan nating sumunod sa ilang mga hakbang. Una, pagkalap ng impormasyon. Ikalawa, pagsunod-sunodin yung mga nakalap na impormasyon. Ikatlo, pag-ugnayin yung mga nakalap na impormasyon. Una, kailangan nating kumalap ng mga impormasyon. Pero tandaan, dapat reliable sources lamang yung pagkukuhanan natin ng impormasyon. Ikalawa, pagsunod-sunodin natin yung mga nakalap na impormasyon. Ano ba yung pinakamahalaga? Ano yung sumunod, ano yung hindi naman ganun kahalaga, at tanggalin na natin yung mga hindi na talaga mahalaga. Pangatlong hakbang ay kailangan nating pag-ugnayin yung mga nakuha nating impormasyon. Hindi pwedeng ilagay lang natin lahat. Kailangan nating gumamit ng mga salita, mga pangungusap na mag-uugnay sa mga nakuha na nating tamang impormasyon. Karagdagang impormasyon, ang tekstong informatibo ay may layuning maging daluyan ng makatotohanang impormasyon sa mambabasa. Kailangan natin tandaan na kapag tekstong informatibo, dapat tama, sigurado, tumpak, tiyak, eksakto yung ilalagay nating impormasyon. Kailangan kukuha tayo sa mga reliable source. Objektibo ang tekstong informatibo, kaya limitado lamang ang pagkiling o paglapat ng damdamin ng may akda sa paksa. Kapag gagawa ng tekstong informatibo, hindi na ganoon kakailangan o kahalaga yung saloobin, pananaw, opinyon ng may akda. Kasi kailangan merong batayan, merong nagpapatunay na tama. Hindi lamang basta kung ano-anong impormasyon. Dapat tama, eksakto, tumpak, at mayroong pruweba. Layunin ng isang tekstong informatibo na alisin at bigyan ng tamang paglilinaw ang mga katanungan, agam-agam o pag-aalinlangan na bumabalot sa isipan ng bumabasa hinggil sa paksang tinatalakay. Katulad ng binanggit ko kanina, kapag sinabi nating tekstong informatibo, tama dapat yung binabanggit na impormasyon dito. Kasi ang goal nito, masolusyonan, mabigyan ng solusyon yung problema o katanungan ng mambabasa. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng tekstong informatibo. Una, balita sa pahayagan. Ikalawa, balita sa radyo. Ikatlo, biografiya. Ikaapat, diksyonaryo. Panlima, encyclopedia. Pang-anim, papel pananaliksik. At pampito ay journal. Salamat sa pakikinig at pakikibahagi. Aralin 1, pagbasa. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.